Hi guys! Good morning! Welcome po sa ating YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, dyan subscribe na po tayo and like. And then you can click the notification bell below para po ma-notify po tayo. And hello! Para po sa lahat, I'm Faith! Kumusta po tayo dyan? Sa ating po palang tutorial po today, yung ating topic for today is about po sa SOA o yung pong Statement of Accounts sa atin pong Union Bank online apps. Paano nga ba tayo nakapag-request ng ating SOA sa ating online banks? So, ayan po, wala na po tayong pa-entro-entro dyan. Puntahan na po natin ang ating cellphone para makapag-start na po tayo. Panoorin niyo po pala to hanggang dulo mga kagasya. So, ayan mga kagasya. Una po natin gagawin, pupunta po tayo sa ating apps ng Union Bank. Kung wala ka pa pong apps, pwede niyo po siyang i-download sa Play Store or sa, kung may iPhone, kung iPhone po tayo, so meron din po dyan. I-download ba po ninyo, and then kapag naka-download na po kayo, then ilalagin niyo po yung inyong account. So ayan, open po natin yung ating Union Bank. Input po natin yung ating password. And then, hihingi po siya ng OTP. One-time OTP po ng Union Bank. Which is okay naman po siya kasi for our safety na din po. 49. Ito yung gusto ko ni Union Bank kasi every time nag-open ka, so, hihingi po siya ng OTP. And then, ayan, kapag andito na po tayo sa dashboard, punta lang po tayo dito sa dalawa kasi yung account ko ng Union Bank. So, pipili ka po kung ikaw din po, dalawa yung accounts mo or isa lang. Pipili ka po dyan so ano po yung gusto mong kunan ng statement of account. So, sa akin po ito pong personal savings. Yung pangalawa ko kasi is play everyday debit. So, ang kukunan ko po ng SOA is ito pong personal savings. So, i-click lang po natin itong personal savings. Yan, lumalabas po yung personal savings, yung account number nyo po, yung mga balance, andito po yung recent transactions. So, ang gagawin po natin is i-view po natin itong all transactions. Kapag nandito na po tayo sa ating transaction history, so ayun, makikita po natin meron po ditong all, receive, and send. May right side sa upper, meron po ditong na parang logo ng download. So, i-click po natin to mga kagasya. Ayan, pupunta na po tayo sa download transaction history. And then may nakalagay pong filter. Ito pong filter is ito po yung ano po yung ilang days or yung transaction na gusto nyo pong ihinga ng copy. So, meron pa nitong last 10 transactions, last 30 days, and by month. So, kung by month naman yung pipiliin mo, pipili ka lang dito kung anong month yung gusto mong kunan ng transaction. With a whole month po yan. And then, okay, ang pipiliin ko dito is ito pong by month. And then, pipili tayo dito kung anong month yung ating kukunin. Dito po tayo sa January 2025. And then, ito pong file password. Ito po yung, kailangan po talaga natin maglagay ng password. Kasi kapag i-open na po natin, once na-download na po kasi yung copy po, is, kailangan nyo pong i-open gamit po yung password nyo na i-input dito. So, kailangan talaga, be specific po tayo dito. Kailangan din na yung mas madali mo pong ma-memorize na password or mas madali mong maalala. So, ayan, maglagay po tayo dito ng password. Okay. And then, pipili ka na din dito kung
Ayan na, may sa nga pa pala mga kagasya, may nakalakay po dito sa password na please nominate a password to open the downloaded file. So ayun na po, kailangan po natin ng password para ma-open po yung file natin kapag na-download na po siya. Then do not use your account password. So ayun, huwag po natin gamitin yung ating password ng ating account, bank account ha, para alam nyo na, para iwas na din. And then, pipili ka po dito kung ano yung gusto nyo, download Excel or download PDF. Ako, mas gusto ko po yung PDF kasi mas madali na po, parang naka-ready na po siya, diba? Kapag gusto mo po siyang i-print, ayan, ready na po siya. So, ayun, may nabagay na po na your download is being processed. Your transaction history will be stored in your files or downloads folder. For your security, you may want to delete this after reading. Okay. Okay, so ibig po sabihin yon is na-download na po natin siya. So back lang po tayo mga. Pupuntahan na po natin yung ating file manager o yung ating files ng ating cellphone. Ayan, meron pa ditong lumalabas na download manager. So ito po, pipiliin po natin itong ito lang nakauna. Ayan, ito na po yun. Kailangan po niya ng password. Ang password po na itatype natin dito is yun pong kanina na ating nilagay doon na password. So, okay. Ayan, na-open na po. So, ibig sabihin, ito po yung ating transaction for the month of January, mga kagasya. So, ayan.